Magandang umaga mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, ikalawang markahan, Module 3, na may paksang pagbibigay ng paksa, layunin o angkop na pamagat sa napakinggang kwento, usapan o talata at sa napanood na dokumentaryo. Subukin, basahin ang talata at unawaing mabuti ang mga detalye. Sagutin ang sumusunod na tanong sa ibaba. Isa sa mga Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas ay si Apolinario Mabini. Siya ay ipinanganak noong July 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Mula siya sa isang mahirap na pamilya. Bagaman sa lahat sa buhay, hindi ito naging hadlang para makapagtapos siya ng pag-aaral. Likas na matalino at masipag si Mabini, kaya ito ang naging puhunan niya para makapagtapos ng pag-aaral. Naging scholar siya sa Kolehiyo de San Juan de Letras, kaya nakapag-aral siya ng libre sa kursong Bachelor ng Sining. Nagturo siya ng Latin sa ilang pribadong paaralan sa Maynila para matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa pagkain, tirahan at iba pang gastusin. Nang makatapos ng kolehiyo, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng abogacya sa Universidad ng Santo Tomas. Dahil sa laki ng gastusin sa pag-aaral, namasukan siyang stenographer sa Court of First Instance at clerk sa Intendensya General. Akda ni Melinda Lourdes C. Amoyo sa Bang Central Elementary School, Borongan City Division, DepEd Region. Narito ang mga tanong na nais kong iyong sagutin. Una, sino ang pinag-uusapan sa talata? Ikalawa, ilarawan ang pangunahing tauhan sa binasa. Ikatlo, paano nakapagtapos ng pag-aaral si Mabini? Ikaapat, anong katangian ni Mabini ang iyong hinangaan? Bakit? At ikalima, napansin mo bang walang pamagat ang talatang binasa? Kung gayon, magbigay ng mungkahing pamagat ng talata. Ika-anim, sa iyong palagay, ano kaya ang layunin ng author sa pagsulat ng talatang iyong binasa? Bakit niya ito sinulat? I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Unang bilang, si Apolinario Mabini ang pinag-uusapan sa talata. Ikalawang bilang, si Apolinario Mabini ay mula sa mahirap na pamilya, likas na matalino at masipag. Nagsumikap na makatapos ng pag-aaral. Para naman sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay siya ay naging scholar, nagturo siya ng Latin sa ilang pribadong paaralan sa Maynila para matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa pagkain, tirahan at iba pang gastusin. Ikaapat, ang isinagot mo ba ay hinahangaan ko ang pagiging matyaga at masikap ni Apolinario Mabini. Para naman sa ikalimang bilang, hindi hadlang ang kahirapan upang umunlad. At sa ikanim na bilang, nais ng author na magbigay ng inspirasyon sa mambabasa na magsumikap sa buhay. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Classroom. Balikan, magsaliksik o magbasa tungkol sa mungkahing pamantayan sa screen time para sa mga batang tulad mo. Gamitin ng angkop na sanggunian na natutuhan mo sa nakaraang aralin sa pagsasaliksik. Itala ang mahahalagang nakalap na impormasyon sa inyong sagutang papel. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Magkaroon ng schedule kung kailan lang pwede gumamit ng gadgets.
Hayaan ang bata na gumamit ng sariling timer sa paggamit ng gadgets. Patayin ang internet at gadgets sa gabi kapag matutulog na. Maging magandang halimbawa, himukin na gumawa ng ibang activities ang mga bata. Tuklasin, basahin ang usapan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Araw ng Sabado, habang papalabas ng gate ng bahay si David nang makita niya ang kanyang kapitbahay na si Jaisel. David: Naku, Jaisel, delikado sa kalusugan pati na rin sa ating kalikasan ang pagsusunog ng basura. Lalo na mga plastic na iyan. Huwag mong gagawin iyan. Jaisel: Kaya mo na, David, wala namang ibang nakakakita. David: Kahit na, Jaisel, ang pagsusunog ng mga basura ay naglalabas ng lason tulad ng carbon monoxide, carbon dioxide at iba pa na maaari magresulta sa sakit sa baga kung ito'y malalanghap. Jaisel: Ganun ba? David: Oo, hindi lamang iyon. Ito rin ay nakasisira sa ating ozone layer. Ang ozone layer ang nagproprotekta sa atin sa matinding init ng araw. Jaisel: Ganun ba? Simula ngayon hindi na ako magsusunog ng mga plastic at iba pang basura. Sa halip ay paghihiwa-hiwalayin ko ang nabubulok, di nabubulok at mga basurang pwede pang magamit muli. David: Yan ang nararapat mong gawin. Ito ay akda ni Melinda Lourdes C. Amoyo sa Bang Central Elementary School, Borongan City Division, DepEd Region 8. Narito ang mga tanong na nais kong iyong sagutin. Una, ano ang paksa ng binasang usapan? Ikalawa, sino ang dalawang nag-uusap? Ilarawan ng mga tauhan batay sa kanilang kilos at pahayag. Ikatlo, bakit hindi tamang magsunog ng mga basura, lalong-lalo na ang mga plastic? At ikaapat, sang-ayon ka ba kay David? Kung gayon, ano ang iyong mungkahi para mapangalagaan ang ating kapaligiran at kalikasan? Ikalima, ano ang layunin ng author sa pagsulat ng usapan na iyong binasa? I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Narito ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, ang paksa ng usapan ay pagsusunog ng basura gaya ng plastic. Ito ay masama sa kapaligiran at kalikasan. Ikalawa, ang nag-uusap ay sina David at Jaisel. Para naman sa ikatlong katanungan, hindi tama ang pagsusunog ng mga basura, lalong-lalo na ang mga plastic sapagkat ito ay nakasisira ng ozone layer. Sa ikapat na katanungan, oo, sang-ayon ako kay David. Imumungkahi ko na magkaroon ng ordinansa na ipagbawal ang pagsusunog ng basura upang mapangalagaan ang kapaligiran. Para naman sa ikalimang katanungan, ang isinagot mo ba ay layunin ng author na mamulat ang mambabasa sa panganib na dulot ng pagsusunog ng basura, lalong-lalo na ang plastic? Suriin ang pamagat, paksa at layunin ng teksto. Ano ang pamagat? Ang pamagat ang kumakatawan sa buong nilalaman ng isang akda o teksto. Dito umiikot ang kabuuan ng kwento o anumang akda. Ano naman ang paksa? Ang paksa ang pangunahing pinag-uusapan o tinatalakay sa mga akdang gaya ng kwento, usapan, dialogo, balita at iba pa. Ito ay tumutukoy sa pinakamahalagang kaisipang nais iparating ng may akda sa mambabasa. Maibibigay mo ang paksa ng iyong napakinggan, nabasa at napanood kung nauunawaan mo itong mabuti.
Sa pamamagitan ng iyong pag-unawa ay masusuri mo sa kabuuan kung ano ang pinag-uusapan sa akdang iyong napakinggan, nabasa o napanood. Ano ang layunin? Ang layunin ay tumutukoy sa intensyon o nais ng may akda na ipaunawa sa mambabasa. Ito ang kanyang dahilan sa pagsulat ng akdang gaya ng kwento, usapan o dokumentaryo. Para mahusay na maibigay ang paksa, layunin at mungkahing pamagat ng napakinggan, nabasa at napanood na akda o tekstong gaya ng kwento, usapan o dokumentaryo, maaaring maging gabay ang sumusunod. Una, unawaing mabuti ang akda o tekstong pinakikinggan, binabasa o pinapanood. Ikalawa, itala ang mahalagang detalye at mga sumusuportang impormasyon mula rito. Ikatlo, suriin ang mga naitala, maging mapanuri sa bawat naitalang mahalagang detalye. Ikaapat, isulat ang ibibigay na paksa, layunin at mungkahing pamagat ng binasa. Basahin ito mabuti at pag-aralan kung ito ba ay naaangkop na paksa, layunin at pamagat. Pagyamanin. Makinig at unawain ng mabuti ang teksto. Isulat sa ibaba ng bawat katanungan ang tamang sagot ng may wastong baybay at bantas kung kinakailangan. Si Teacher Wilma ay nagtuturo sa unang baitang ng mababang paaralan ng San Andres. Mayroon siyang 38 mag-aaral. Isang batang lalaki ang palagi niyang napapansing tahimik at matamlay. Siya ay si Joselito. Isang araw, kinausap niya ito at tinanong kung bakit siya malungkot. Napag-alaman ni Teacher Wilma na ang nanay niya ay isang labandera at may sakit na tuberculosis. Wala na siyang ama at 3 silang magkakapatid. Ayon sa bata, hirap sila sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Awang-awa si Teacher Wilma sa bata, kaya naman madalas binibigyan niya ito ng pagkain. Pinapayuhan din niya si Joselito na tulungan ang nanay sa mga gawaing bahay. Mag-aral na mabuti at huwag humintong mangarap. Lagi din niyang ipinapaalala sa kanya na humingi ng tulong sa Diyos at magtiwala sa kanya. Ang gawaing ito ni Teacher Wilma ay nagpatuloy hanggang sa nakatapos si Joselito ng elementarya. Likas na mabait at matulungin si Teacher Wilma, kaya naman kahit saan siya mapunta, napagtatagumpayan niya ang hamon ng isang pagiging guro. Lumipas ang 15 taon, siya ay nalipat sa ibang paaralan. Iba't ibang katangian ng mga bata ang kanyang nakita na nagbigay daan upang maghanap siya ng ibang pamamaraan na makatutulong upang lalo pa siyang maging mas mahusay at epektibong guro. Isang araw, habang nag-aabang siya ng sasakyan pauwi sa kanila, may humintong sasakyan at pilit na pinasasakay siya. Tumanggi siyang sumakay dahil hindi niya kilala ang nagmamaneho nito. Lumabas ang driver at nagpakilala. Siya pala si Joselito, ang dati niyang mag-aaral sa unang baitang. Tuwang-tuwa si teacher nang makilala niya ito. Agad siyang sumakay sa magarang sasakyan ni Joselito. Dinala siya ni Joselito sa isang mamahaling restaurant. Marami silang napagkwentuhan. Nalaman niya na nagsumikap si Joselito sa kanyang pag-aaral para makatapos sa kolehiyo. Ito ay pumasok bilang utusan sa isang tindahan ng bisikleta. Ang Diyos rin ang naging sandigan ni Joselito upang makamit ang pangarap na maging isang seaman. Umapaw sa galak ang puso ni Teacher Wilma, lalo na nang sabihin ni Joselito sa kanya ang mga katagang ito. Maraming salamat Teacher Wilma sa mga tulong
inspirasyon at pagtitiwala na ibinigay mo sa akin nang ako ay nasa elementarya pa. Maraming salamat po sa mga payo ninyo na tumatak sa puso at isipan ko. Tunay nga na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkamit ng tagumpay. Pasasalamat niya sa kanyang teacher. Kwento ni Celerina P. Balyen, Sabang Central Elementary School, Borongan City, Division DepEd Region 8. Narito ang mga tanong na nais kong iyong sagutin. Una, sino-sino ang tauhan ng binasang kwento? Ikalawa, ilarawan ng mga ito batay sa kanilang mga kilos at pahayag. Ikatlo, ano ang napag-alaman ni Teacher Wilma na problema ni Joselito? Ikaapat, paano pinalakas ni Teacher Wilma ang loob ni Joselito? Ikalima, paano nagtagumpay si Joselito? Ika-anim, ano sa iyong palagay ang layunin ng author o may akda sa pagsulat ng kwentong iyong binasa? Ikapito, magbigay ng iyong mungkahing pamagat sa binasang kwento. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Sa unang bilang, si Teacher Wilma at Joselito ang mga tauhan sa kwento. Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay si Joselito ay mula sa mahirap na pamilya, mayroong nanay na may sakit, nagsumikap at nagtapos ng pag-aaral. Si Teacher Wilma naman ay mabuting guro. Sa ikatlong bilang, nalaman niyang may sakit ang nanay ni Joselito. Wala ng ama at mahirap ang kalagayan. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa ikaapat, sinabihan ni Teacher Wilma si Joselito na magtiwala sa Diyos at magsumikap sa pag-aaral. Ikalima, sinunod ni Joselito ang payo ni Teacher Wilma. Nanalig sa Diyos at nagsumikap. Ika-anim, layunin ng author na magbigay inspirasyon sa mambabasa. At ikapito, hindi hadlang ang kahirapan upang umunlad. Kung may naiisip kang mungkahing pamagat, ipasa mo ito sa ating Google Classroom. Isa-isip, puna ng sumusunod na talahanayan. Anong iyong natutuhan? Gaano ito kahalaga? I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Natutuhan ko na kapag ikaw ay may pananalig sa Diyos at nagtiwala sa Kanya, dagdagan pa ng pagsusumikap ay walang imposible na malalagpasan ang mga problema sa buhay. Gaano ito kahalaga? Mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos sapagkat mabibigyan tayo nito ng lakas na magpatuloy sa buhay. Mahalaga na magsupikap sa buhay upang makaahon sa kahirapan. Isa-isip, kompletuhin ang sumusunod. Mahalagang matutuhan ang kasanayan sa pagbibigay ng paksa. Layunin at mungkahing pamagat sa teksto dahil blank. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Mahalagang matutuhan ng kasanayan sa pagbibigay ng paksa, layunin at mungkahing pamagat sa teksto dahil maahasa nito ang iyong mapanuring pag-iisip. Isagawa, manood ng kahit na anong dokumentaryo sa telebisyon o kaya sa YouTube. Puna ng grapiko sa ibaba ng tamang sagot batay sa iyong napanood. Pamagat ng dokumentaryo, layunin, paksa, isyung tinalakay. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot sa gawain sa isagawa. Pamagat ng dokumentaryo, Pandemic Teachers. Layunin nito, ipabatid ang sakripisyo ng guro ngayong pandemic.
Ang paksa, tuloy-tuloy ang pag-aaral sa kabila ng pandemic. Narito ang mga isyung tinalakay. Sakripisyo ng guro ngayong pandemic, hirap na maturuan ang mga batang dumagat, pag-aaral ng mga bata na di naaabot ng internet. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Classroom. Tayahin, basahin at unawain ng mabuti ang selection. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Si Manuel Quezon ay isang masigla at masipag na leader. Anumang gawaing ninanais niya ay isinasakatuparan niya agad. Ayaw niya na may masayang na panahon dahil naniniwala siya na ang oras ay ginto. Mahalaga ang bawat sandali kaya't hindi niya ito inaaksaya. Ayon sa kanya, ang magagawa ngayon ay hindi na dapat ipagpabukas pa. Naging kawal siya noong panahon ng himagsikan. Naging gobernador din siya at matapos nito ay naging senador. Naging kinatawan pa siya ng Pilipinas sa Washington, United States of America. Si Quezon ay mahusay sa batas dahil siya ay isang abogado. Di nagtagal, siya ay naging Pangulo ng Senado ng Pilipinas at nahalal na Pangulo ng Commonwealth o ng malasariling pamahalaan noon. Sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng katarungang panlipunan, binigyan niya ng pantay na pagpapahalaga ang mahihirap at mayayaman. Si Quezon din ang nagpasimula ng pagkakaroon natin ng pambansang wika. Kung hindi dahil sa kanya, walang isang wika na magbubuklod sa lahat ng Pilipino. Dahil dito, siya ay tinawag na ama ng wikang pambansa. DepEd, the Philippine Informal Reading Inventory Manual 2018. Panimulang pagtatasa, ikalimang baitang, Set D, page 212 to 214. Narito ang mga tanong na nais kong iyong sagutin. Una, sino ang ama ng wikang pambansa? A. Andres Bonifacio, B. Jose Rizal, C. Diosdado Macapagal, at D. Manuel Quezon. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalawa, bakit siya tinawag na ama ng wikang pambansa? A. Tinuruan niyang magsalita ng Filipino ang mga tao. B. Kilala siya sa pagiging magaling magsalita ng Filipino. C. Sinimulan niya ang pagkakaroon ng pambansang wika. D. Hinimok niya ang mga Filipino na isa lamang ang gamiting wika. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Ikatlo, alin sa sumusunod ang naging trabaho ni Quezon? A. Guro, doktor, abogado. B. Senador, modelo, kawal. C. Alkade, kongresista, pangulo. D. Abogado, gobernador, senador. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikaapat, anong uri ng pamahalaan ang pinamunuan ni Manuel Quezon? A. Pamahalaan ng biyak na bato. B. Pamahalaang Commonwealth. C. Pamahalaan ng Ikatlong Republika. D. Pamahalaang Revolusyonaryo. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalima, bakit kaya niya sinabing ang magagawa ngayon ay hindi na dapat ipagpabukas pa? A. Madali siyang mainip kaya dapat tapusin agad ang gawain. B. Pinapahalagaan niya ang oras kaya hindi ito dapat sayangin. C. Marami siyang ginagawa kaya kailangang sundin ang schedule. At D. Lagi siyang nagmamadali kaya hindi dapat nahuhuli sa gawain. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-anim, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na makamahirap si Quezon? A. Tumira siya sa bahay ng mahihirap. B.
B. Binibigyan niya ng pera ang mahihirap. C. Pinatupad niya ang katarungang panlipunan. At D. Iba ang tingin niya sa mahihirap at mayayaman. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Ikapito, sa pangungusap na naging kawal siya noong panahon ng himagsikan, ano ang iba pang kahulugan ng salitang kawal? A. Bayani. B. Doktor. C. Manunulat. At D. Sundalo. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Ikawalo, anong uri ng seleksyon ang binasa mo? A. Alamat. B. Kwentong bayan. C. Pabula. D. Talambuhay. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikasyam, alin sa sumusunod ang nararapat na pamagat ng teksto? A. Mga ambag ni Manuel Quezon. B. Ama ng wikang pambansa. C. Manuel Quezon at ang pamahalaang Commonwealth. D. Manuel Quezon at ang bansang Pilipinas. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Ikasampu, sang-ayon ka ba sa ginawang hakbang ni Quezon na magkaroon tayo ng pambansang wika? Oo o hindi. Ipaliwanag ang sagot. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, ang isinagot mo ba ay D. Manuel Quezon? Ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay C. Sinimulan niya ang pagkakaroon ng pambansang wika. Ikatlo, D. Abogado, gobernador at senador. Ikaapat, ang isinagot mo ba ay B. Pamahalaang Commonwealth. Ikalima, B. Pinapahalaga niya ang oras kaya hindi ito dapat sayangin. Ika-anim, C. Pinatupad niya ang katarungang panlipunan. Ikapito, ang naging sagot mo ba ay D. Sundalo. At ikawalong bilang D. Talambuhay. Ikasyam, ang isinagot mo ba ay B. Ama ng wikang pambansa. Para naman sa ikasampung bilang, ang isinagot mo ba ay sang-ayon ako na magkaroon ng pambansang wika sapagkat nagkaroon ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dahil dito. Karagdagang gawain. A. Kung ikaw ay may access sa internet, manood sa YouTube ng kahit na anong dokumentaryo tungkol sa edukasyon. Itatype mo lang sa search bar ng YouTube ang investigative documentaries tungkol sa edukasyon. Pagkatapos manood, sagutan ang mga tanong sa ibaba at isulat ito sa iyong kwaderno. Una, ano ang pamagat ng pinanood na dokumentaryo? Ikalawa, ano ang paksa nito? Ikatlo, sino ang may akda ng dokumentaryo? Ikaapat, ano ang layunin ng dokumentaryo? At ikalima, anong aral ang mapupulot natin sa pinanood na dokumentaryo? I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. B. Kung wala ka namang access sa internet, manood ng kahit na anong dokumentaryo sa telebisyon. Unawain ito ng mabuti at sagutan ang mga katanungan sa ibaba at isulat sa kwaderno. Una, ano ang pamagat ng pinanood na dokumentaryo? Ano ang paksa nito? Sino ang may akda ng dokumentaryo? Ikaapat, ano ang layunin ng dokumentaryo? At ikalima, anong aral ang mapupulot natin sa pinanood na dokumentaryo? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto.
Narito ang ating halimbawang sagot. Pamagat ng dokumentaryo, Cat Love. Ang paksa nito ay pagmamahal sa pusa. Ang may akda ay si Cara David. Layunin nito na ipabatid na mayroong mga tao na may mabuting puso na nag-aalaga ng pusa na pinabayaan na at inayawan ng iba. Ang aral na mapupulot, huwag maging malupit sa hayop, igalang ang mga hayop sapagkat sila ay may buhay rin gaya ng tao. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!